I'm sorry, Mr. Wakefield. Ang mga salita ng doktor mula sa Switzerland ay tumama sa pandinig ni Richard na parang isang malakas na dagundong ng kulog sa isang gabing walang ulan. Malamig, biglaan, at walang anumang babala. Wala na po kaming magagawa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, agad na nagdilim ang malaking screen sa harap ng kanyang mahogany desk. Natapos na ang video call, natapos na ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang opisina. Isang katahimikang mas malakas pa sa sigaw ng libo-libong tao. Mula sa bintanang salamin na abot hanggang sahig, tanaw ni Richard ang mga kumikinang na ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga gusaling nagtatayugan, ang mga sasakyang parang mga alitap-tap na gumagapang sa kalye. Lahat ay simbolo ng kapangyarihan, ng kontrol. Mga bagay na hawak niya sa kanyang palad. Ngunit sa loob ng silid na ito, sa tuktok ng kanyang sariling mundo, pakiramdam ni Richard ay siya ang pinakaaba at pinakawalang kapangyarihang tao sa balat ng lupa. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang daliri. Ilang taon na siyang lumalaban. Iba't ibang bansa na ang kanyang pinuntahan. Ang mga pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo ay kanyang kinonsulta at binayaran ng milyon-milyon. Mga makabagong therapy, mga eksperimental na gamot, lahat ay kanyang sinubukan. Ngunit sa huli, iisa lang ang kanilang hatol. Isang hatol na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad palabas ng opisina. Bawat hakbang sa malawak at tahimik na pasilyo ng kanyang mansyon ay tila may bigat ng 1,000 kabiguan. Ang mga mamahaling painting sa dingding at mga eleganteng palamuti ay tila nanunuya sa kanya. Ano ang silbi ng lahat ng yaman na ito kung hindi nito kayang bilhin ang isang bagay na pinakamahalaga? Huminto siya sa harap ng isang puting pinto at marahan itong binuksan. Ang silid ni Noah. Hindi ito kwarto ng isang ordinaryong bata. Mas mukha itong isang silid sa ospital. May mga monitor na tahimik na kumukurap, isang IV stand sa gilid at isang amoy ng gamot na nanunuot sa hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, nakahiga si Noah. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Walang galaw. Tahimik. Ang mga mata ay nakabukas, ngunit tila walang nakikita. Ang katawan ay payat at mahina. Isang bilanggo sa sarili nitong mga limitasyon. 10 taong gulang, ngunit ang isipan at katawan ay nakakulong sa isang mundong walang sino man ang makapasok. Lumapit si Richard at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak. 1 kilos na puno ng pagmamahal at ng matinding kirot. Bigla, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang hapon sa hardin, ilang taon na ang nakalipas. Si Noah, isang maliit na anghel na may malalaking matang puno ng buhay, ay tumatawa ng malakas habang hinahabol niya ang isang paru-paro. Ang halakhak na yon, musika sa kanyang pandinig. Ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, na wala ang alaala, na parang bula, at ang naiwan na lang ay ang malupit na katotohanan sa kanyang harapan. Ang halakhak ay napalitan ng katahimikan. Ang masiglang mga mata ay napalitan ng isang blangkong titig. Ang tanging naririnig na lang ngayon ay ang mahinang, ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Isang tunog na nagsasabing, buhay pa si Noah. Pero para kay Richard, isa itong paalala na hindi siya tunay na nabubuhay. Nangako ako sa kanya, bulong ni Richard sa hangin. Ang mga salita ay tila lason sa kanyang lalamunan. Nangako ako sa nanay mo, anak, gagaling ka. Isang pangakong ngayon ay abo na lamang. Bigla,
Isang galit ang umakyat sa kanyang sistema. Isang galit na hindi niya alam kung saan itutuon. Sa mga doktor, sa Diyos, o sa sarili niya. Tumayo siya ng marahas. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kontrolin ang isang bagay, kahit ano, para lang hindi siya malunod sa sarili niyang kawalan ng pag-asa. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang numero ng kanyang personal assistant. Elena. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Isang maskara na matagal na niyang isinusuot para itago ang sakit. Sir Richard, good evening po. Kailangan ko ng bagong house manager. Agad-agad. Masusunod po, sir. May mga particular po ba kayong hinahanap? Nag-isip si Richard. Ang mga mata ay nakatuon sa kadiliman sa labas ng bintana. Gusto ko ng isang taong episyente, disente, kayang patakbuhin ang buong bahay nang hindi ko kailangang makialam. Tumigil siya sandali at idinugtong ang pinakamahalagang utos. At higit sa lahat, Elena, gusto ko ng isang taong hindi ako guguluhin sa mga walang kwentang bagay. Isang taong hindi ako bibigyan ng mga pekeng pag-asa. Naiintindihan ko po, sir. Magsisimula na po ako maghanap. Ibinaba ni Richard ang telepono. Pakiramdam niya ay bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang problema, isang solusyon. Ganoon dapat kasimple ang buhay. Makalipas ang isang oras, muling tumunog ang telepono. Si Elena ulit. Ang bilis mo, sabi ni Richard, bahagyang nagulat. Sir, mayroon na po akong nakitang isang promising candidate. Ang pangalan niya ay Julia Bennett. Malinis ang record, magagaling ang mga reference mula sa dati niyang pinagtrabahuan. Okay. Walang ganang sagot ni Richard. Ischedule mo siya para sa interview bukas. Opo, sir. Ngunit may pag-aalinlangan sa boses ni Elena. Hindi siya agad nagpaalam. Kumunot ang noo ni Richard. Kilala niya si Elena. Laging direkta at profesional. May problema ba? Wala naman po, sir. Huminga ng malalim si Elena sa kabilang linya. May isa lang po kayong dapat malaman tungkol sa kanya. Sa tingin ko po ay mahalaga. Napapikit si Richard sa inis. Ayaw niya ng komplikasyon. Ayaw niya ng drama. Ano yon? Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Sir, may isa rin po siyang anak na lalaki noon. Noon? Ang isang salita na yon ay bumaon sa isipan ni Richard. May nangyari po sa kanya noong 1 taon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila humaba. Patay na po ang anak niya. Ang malaking bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas na tila bibig ng isang higante. Niluluwa ang taxi na sinasakyan ni Julia papasok sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasukan. Ang daan papunta sa pangunahing pinto ay napapalibutan ng isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ngunit sa halip na makaramdam ng paghanga, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nang huminto ang taxi, bumaba si Julia at napatitig sa mansyon. Ito ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Gawa sa salamin at modernong bato, matayog itong nakatindig na parang isang malamig na bantayog ng kayamanan. Huminga siya ng malalim, mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang simpleng bag. Kaya mo to, Julia, bulong niya sa sarili. Trabaho lang to. Isang babaeng nakauniforme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Si Elena, ang personal assistant na nakausap niya sa telepono. May ngiti sa labi nito, ngunit ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Good morning, Ma'am Julia. Welcome to the Wakefield residence. Hinihintay na po kayo ni Sir Richard sa kanyang opisina. Sumunod si Julia sa loob. Kung malamig sa labas, mas lalong nagyayelo sa loob. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol at ang bawat yapak niya ay lumilikha ng isang malungkot na alingaw-ngaw
sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Walang mga larawan ng pamilya, walang mga palamuting nagbibigay ng init. Tila isang museo na walang laman. Dinala siya ni Elena sa harap ng isang dambuhalang pinto na gawa sa kahoy. Kumatok ito ng 3 beses bago marahang binuksan. "Sir, narito na po si Miss Julia Bennett." Ang opisina ni Richard Wakefield ay kasing lawak ng buong apartment na tinitirhan ni Julia. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa. Ang anyo ay seryoso at ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Hindi man lang ito ngumiti. "Good morning, Miss Bennett. Maupo ka." Ang boses niya ay direkta at walang anumang emosyon. Umupo si Julia sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang aplikante na humaharap sa isang buong panel ng mga hurado. "Nasa akin na ang iyong resume." Simula ni Richard, hindi inaalis ang tingin sa mga papel na hawak. "Magagaling ang iyong mga reference. Sabi nila, masipag ka at episyente." "Salamat po, sir." Ang bahay na ito ay nangangailangan ng kaayusan, Miss Bennett. At higit sa lahat, nangangailangan ito ng katahimikan. Ang anak ko ay may espesyal na kondisyon. Kaya mo bang magtrabaho sa isang kapaligirang tahimik? Tumango si Julia. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Katahimikan. Ito ang bagay na matagal na niyang kasama. Ang katahimikang iniwan ng pagkawala ng kanyang sariling anak. "Opo, sir. Sanay po ako sa tahimik." Ang mga tanong ni Richard ay mabilis at propesyonal. Tungkol sa kanyang karanasan sa pamamahala ng mga kasambahay, sa pag-aayos ng budget, sa pag-aasikaso ng mga supplier. Walang anumang personal na tanong. Para sa kanya, si Julia ay isa lamang pangalan sa isang piraso ng papel, isang solusyon sa isang problema. Pagkatapos ng tila walang katapusang interview, tumayo si Richard. "Gusto kong makita mo ang magiging sentro ng iyong responsibilidad." Sinundan siya ni Julia palabas ng opisina, pabalik sa malalamig na pasilyo. Huminto sila sa harap ng puting pinto na nakita ni Richard kagabi. Ang puso ni Julia ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng gamot ang sumalubong sa kanya. Isang unipormadong nurse ang agad na tumayo at nagsimulang mag-ulat kay Richard gamit ang mga terminong medical na hindi maintindihan ni Julia. Ngunit ang paningin ni Julia ay hindi napako sa nurse o kay Richard. Napako ito sa batang lalaking nakahiga sa kama. Si Noah. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi nakita ni Julia ang mga makina. Hindi niya nakita ang isang pasyente. Ang nakita niya ay isang batang lalaki na may malungkot na mga mata. Isang kaluluwang tila nakakulong sa loob ng isang katawang ayaw sumunod. Isang pamilyar na kirot ang bumalik sa puso ni Julia. Ang kirot ng isang ina. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Noah. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang bata. Sinusubukang iparating sa pamamagitan ng kanyang mga mata ang isang mensaheng hindi kayang bigkasin ng mga labi. "Nakikita kita. Naririnig kita. Okay, Miss Bennett, that's enough." Malamig na sabi ni Richard na tila nabasa ang namumuong emosyon sa silid. Para sa kanya, ito ay isang transaction, hindi isang pagkakataon para sa sentimentalismo. Ngunit hindi agad umalis si Julia sa tabi ng kama. May isang bagay sa mga mata ni Noah na pumipigil sa kanya. Isang kislap ng pagkilala? O baka imahinasyon lang niya yon? Isang desperadong paghahanap ng koneksyon sa gitna ng sarili niyang pangungulila. Hindi niya namalayan. Ang mga labi niya ay nagsimula nang bumulong ng isang himig. Isang pamilyar na oyayi. Ang kantang paulit-ulit niyang inaawit noon sa kanyang munting anghel. "Tulog na, bunso. Ang iyong inay, narito." Ang boses niya ay mahina, nanginginig, halos hangin lang. Pero sa loob ng sterile at tahimik na silid,
Ang tunog niyon ay tila isang alon ng init. Natigil sa pagsasalita ang nurse. Maging si Richard ay natigilan. Isang kunot ng inis ang mababakas sa kanyang noo. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Ito ay labag sa lahat ng kanyang panuntunan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, para patigilin si Julia, may napansin siyang kakaiba. Isang bahagyang paggalaw. Ang mga pilik mata ni Noah ay marahang kumurap. Isang beses, 2 beses. Isang reaksyong napakaliit. Halos hindi mapapansin. Ngunit para sa isang batang hindi gumagalaw, ito ay kasing lakas ng isang lindol. Si Julia, na nakatutok sa bata, ang unang nakapansin nito. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nakatayo si Richard sa paanan ng kama. Pinagmamasdan ng eksena. Nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Julia, ang pagkamangha, ang namumuong pag-asa. Sasabihin na sana niyang itigil na ang kahibangang ito, na huwag bigyan ng kulay ang mga bagay na wala naman. Ngunit bigla, natigilan siya. Mula sa sulok ng mata ni Noah, isang butil ng likido ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng silid. Dahan-dahan itong gumulong sa kanyang pisngi, nag-iiwan ng isang manipis at basang linya. Isang luha. Si Richard ay napako sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng maraming taon, sa kabila ng lahat ng sakit at pamamaraan, hindi niya kailanman nakitang lumuha si Noah. Ngayon, sa harap ng isang estranghero na bumubulong ng isang lumang kanta, ang kanyang anak ay umiiyak. Ang matigas na pader na matagal nang binalot ni Richard sa kanyang puso ay biglang nagkaroon ng isang maliit na bitak. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magsimulang magtrabaho si Julia Bennett sa mansyon. At para kay Richard, isang linggo na yon ng patagong pagmamasid. Tinanggap niya si Julia dahil sa luhang yon. Isang luha na sumasalungat sa lahat ng sinabi ng mga doktor, sa lahat ng resulta ng mga test na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay isang anomalya. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa isang madilim na kalangitan. At si Richard, gaano man niya subukang itanggi, ay desperadong kumapit dito. Pinapanood niya si Julia sa mga security camera. Hindi niya ito inamin kahit kanino, maging sa kanyang sarili. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, ang mga mata niya ay laging napupunta sa mga monitor na nagpapakita ng bawat galaw sa loob ng silid ni Noah. Nakita niya kung paano alagaan ni Julia si Noah. May kakaibang pasensya at lambing sa bawat kilos nito. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit palagi siyang may dalang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagbibigay ng kapanatagan. At napansin ni Richard ang isang paulit-ulit na gawain. Tuwing umaga, pagkatapos linisin si Noah, dahan-dahang itinutulak ni Julia ang wheelchair ng bata malapit sa malaking bintanang salamin ng silid. Isang bintanang may perpektong tanawin ng malawak na hardin at ng malaking swimming pool sa gitna nito. Doon sila mananatili ng matagal. Si Julia ay uupo sa isang maliit na upuan sa tabi. Minsay tahimik na nagbabasa ng libro habang si Noah ay nakatingin lang sa labas. Noong una, inakala ni Richard na wala lang iyon. Ngunit napansin niya na ang mga mata ni Noah ay hindi nakatuon sa mga bulaklak o sa kalangitan. Lagi itong nakapako sa isang bagay, sa kumikinang na asul na tubig ng pool. Sa paraan ng pagsayaw ng sikat ng araw sa ibabaw nito. Isang hapon, nakita ni Richard si Julia na nakatayo mag-isa sa tabi ng pool. Nakayuko ito, nakatingin sa tubig na para bang isang malalim na bangin. Ang anyo nito ay puno ng kalungkutan, isang emosyong hindi pa niya nakikita rito noon. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling ito at mabilis na tumalikod na tila may tinatakasan. Kinagabihan, nagulat si Richard nang hilingin ni Julia na magkausap sila.
Sa kanyang opisina, tumayo si Julia sa harap ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. May determinasyon sa kanyang mga mata na nagbigay ng kaba kay Richard. "Sir?" Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. "May napapansin po ako kay Noah." "Ano yon?" Sagot ni Richard. Pinipilit na maging formal at walang pakialam. "Ang tubig po, sir. Ang pool." Kumunot ang noo ni Richard. "Anong meron sa pool?" Sa tuwing nakikita niya ito, may nagbabago sa kanyang mga mata. May reaksyon po siya, mahina, pero nandoon po. Huminga ng malalim si Julia. "Gusto ko po sanang subukan." Nailapit siya sa tubig. Agad na umiling si Richard. Ang maliit na pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng takot. "Imposible. Masyadong delikado." Ang boses niya ay tumigas. Sinabi ng lahat ng doktor na dapat iwasan ang anumang biglaang pagbabago sa kanyang kapaligiran. Ang temperatura ng tubig, ang posibleng impeksyon, hindi natin alam kung paano tutugon ang kanyang katawan. "Pero sir, hindi naman po natin malalaman kung hindi natin susubukan." "Bennett," mariing sabi ni Richard, tumatayo mula sa kanyang silya para ipakita ang kanyang awtoridad. "Pinag-aralan ng mga pinakamagagaling na isipan sa mundo ang kondisyon ng anak ko. Kung mayroong kahit katiting na posibilidad na makakatulong ang hydrotherapy, sa tingin mo ba ay hindi nila ito sinubukan o sinabi sa akin?" Hindi natinag si Julia sa kanyang pagtayo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Richard. At sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagiging isang simpleng empleyado. Ang nakikita niya ngayon ay isang ina na handang lumaban. "Sir, huwag mong tingnan si Noah bilang isang pasyente. Tingnan mo ang bata bilang isang bata." Ang mga salitang iyon ay binitawan niya sa wikang banyaga. Ngunit ang kahulugan niyon ay tumago sa puso ni Richard. Ngunit ipinagpatuloy niya sa Tagalog. "Sir, huwag niyo po sana siyang tingnan bilang isang pasyente. Tingnan niyo po siya bilang isang bata." Natahimik si Richard. Hindi po siya isang koleksyon ng mga sintomas na kailangang pag-aralan. Pagpapatuloy ni Julia, ang boses ay nagsimulang manginig sa tindi ng emosyon. Isa po siyang bata na nakakulong at gustong makalaya. Hindi po siya nangangailangan ng isa na namang therapy. Ang kailangan niya po ay isang karanasan. Ang bawat salita ay tumama kay Richard na parang isang sampal. Sa loob ng 10 taon, ang tanging ginawa niya ay tingnan si Noah bilang isang sirang bagay na kailangang kumpunihin. Isang proyektong kailangan niyang pagtagumpayan. Kailan ang huling beses na tiningnan niya ito bilang isang bata lamang? Muling sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng luha. Ang luhang iyon na walang sinumang siyentipiko ang kayang ipaliwanag. Tumingin siya kay Julia. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit mas nangingibabaw ang isang bagay na mas malakas. Isang matibay na pananampalataya. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa pool sa ibaba. Ang tubig na dati simbolo lang ng karangyaan ay ngayon tila isang misteryong nag-aanyaya. Puno ng panganib, ngunit puno rin ng posibilidad. Matagal siyang natahimik. Ang isip niya ay isang magulong digmaan sa pagitan ng lohika at ng isang kakaibang pakiramdam na nagsasabing dapat siyang magtiwala. Sa wakas, humarap siyang muli kay Julia. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang boses ay may bigat ng isang pinal na desisyon. "Sige." Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Julia dahil sa gulat. "Gawin mo." Pagpapatuloy ni Richard. Pero sa oras na may mangyaring masama, kahit nakatiting, ikaw ang mananagot sa lahat. Walang pag-aalinlangang tumango si Julia. "Naiintindihan ko po, sir." Kinabukasan mula sa balkonahe ng kanyang opisina, pinanood ni Richard ang eksenang nagpapakaba sa buong sistema niya. Si Julia,
kasama ang isang nurse, ay dahan-dahang itinutulak ang wheelchair ni Noah. Palapit, palapit. Sa gilid ng kumikinang na asul na tubig, ang bawat paggulong ng wheelchair sa semento ay umaling-awngaw sa pandinig ni Julia na parang isang malakas na pagtambol. Ang hangin sa paligid ng pool ay bahagyang malamig, ngunit ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Sa kanyang tabi, ang nurse na si Anna ay alerto, handa sa anumang mangyayari. Ngunit ang tanging pinagtutuunan ng pansin ni Julia ay si Noah. Nang ilapit nila ito sa gilid ng pool, walang nagbago sa ekspresyon ng bata. Ang mga mata nito ay blanko pa rin, nakatingin sa kawalan. Isang bahagi ng puso ni Julia ang nagsimulang panghinaan ng loob. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang lahat ng ito ay isa lamang desperadong imahinasyon ng isang inang nangungulila? Handa na po ba kayo, Ma'am Julia? Tanong ni Anna. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Julia sa itaas, sa balkonahe kung saan alam niyang nakatayo si Richard. Nakikita niya ang anino nito, isang tahimik na saksi sa kanyang kabaliwan. Ibinaba niya ang kanyang tingin, pabalik kay Noah. Kaya natin to, Noah. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Kaya natin to. Sa tulong ni Anna, maingat nilang inilipat si Noah mula sa wheelchair papunta sa isang espesyal na aquatic lift na ginagamit para sa therapy. Habang dahan-dahang ibinababa ng makina ang upuan papunta sa tubig, ang buong paligid ay tila huminto sa paghinga. Naramdaman ni Julia ang pagtayo ng kanyang mga balahibo nang unang sumayad ang paa ni Noah sa tubig. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga binti nito. Isang reaksyon, isang tunay na reaksyon. Bumaba si Julia sa hagdanan ng pool hanggang ang tubig ay umabot sa kanyang baywang. Sinalubong niya si Noah habang patuloy itong ibinababa ng lift. Ang tubig ay malamig sa una, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa batang nasa harap niya. Okay lang yan, mahal, sabi niya sa malambing na boses, gamit ang mga salitang dati niyang sinasabi sa sariling anak. Hawak kita, hindi kita bibitawan. Maingat niyang inalalayan ang katawan ni Noah. Inilalayo ito sa upuan hanggang sa ito ay malayang lumulutang sa kanyang mga bisig. Ang katawan ng bata ay nanigas. Ang mga mata nito ay lumaki. Nagpapakita ng isang emosyon sa unang pagkakataon. Takot. Mula sa balkonahe, napakuyom ng kamao si Richard. Itigil niyo na yan. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Nakikita niyo ba? Natatakot siya. Ngunit hindi narinig ni Julia ang sigaw. O kung narinig man niya, pinili niyang huwag pansinin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Noah. Shhh! Okay lang yan. Pag-uulit niya. Dahan-dahang iginagalaw ang kanilang mga katawan sa tubig sa isang mabagal at ritmikong paraan. Tingnan mo. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Para kang lumilipad. Hinihele niya si Noah sa tubig. Bumubulong ng mga salitang pampakalma. Inaawit muli ang lumang uyayi. Unti-unti, ang paninigas sa katawan ni Noah ay nagsimulang maglaho. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagtataka. Naramdaman ni Julia ang pagbabago. Ang bigat ng katawan ni Noah ay tila gumaan sa kanyang mga bisig. Sa isang iglap ng inspirasyon, itinaas ni Julia ang kanyang kamay at marahang ipinampas sa ibabaw ng tubig. Lumilikha ng maliliit na tilamsik na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tingnan mo, Noah. Umuulan ng diamante. Nakangiti niyang sabi. Pinampas niya ulit ang tubig. Isang tilamsik ang tumama sa pisngi ni Noah. At pagkatapos, nangyari na. Isang tunog. Noong una, mahina lamang ito. Parang isang buntong hininga. Ngunit pagkatapos ay lumakas ito. Isang tunog na hindi pa naririnig sa mansyon na yon
sa loob ng halos isang dekada. Isang halakhak, mahina, pigil. Ngunit walang dudang isang halakhak. Natigilan si Julia. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa mukha ni Noah at nakita niya ang isang bagay na mas milagroso pa sa anumang kayamanan sa mundo. Isang ngiti. Isang tunay, malawak na ngiti na nagpaningning sa buong mukha nito. Narinig niyo ba yon? Nanginginig na tanong ni Ana. Ang mga mata ay ng lalaki sa pagkamangha. Hindi makapaniwala si Julia. Muli niyang ipinampas ang tubig, mas malakas ngayon. Ang halakhak ni Noah ay lumakas din, mas malaya at mas masaya. Tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa kanyang hawla. Ang tunog na yon ay umakyat mula sa pool, lumampas sa mga halaman at umabot sa balkonahe kung saan nakatayo si Richard. Hindi makagalaw si Richard. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis na tila sa sabog. Ang tunog ng halakhak ng kanyang anak, ang musikang matagal na niyang kinalimutan, ay nagbabalik. Bago pa man niya mapagtanto ang kanyang ginagawa, tumatakbo na siya. Tumatakbo palabas ng opisina, pababa ng hagdanan, tinatawid ang hardin na parang baliw. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang tanging gusto niya ay makalapit sa pinagmumula ng himalang iyon. Humahango siyang dumating sa gilid ng pool, ang dibdib ay umaakyat baba. Natigilan sina Julia at Ana sa kanyang pagdating. Ang halakhak ni Noah ay huminto. Ang mga mata nito ay napako sa kanyang ama na nakaluhod sa gilid ng pool. Ang mamahaling sapatos at pantalon ay nababasa na. "Noah?" Bulong ni Richard. Ang boses ay basag. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tinitigan siya ni Noah. Ang pagtataka at saya sa mukha nito ay hindi nawala. Dahan-dahan, ang mga labi nito ay bumuka. Isang maliit na hangin ang lumabas, sinusubukang bumuo ng isang salita. Isang pantig lang, ngunit para kay Richard, iyon na ang pinakakumpletong salita sa buong mundo. "Daddy?" Pagtatama niya ang puso ay umaapaw sa emosyon. "Ako si Daddy, anak." Ang mga mata ni Noah ay tila lalong nagningning at muli itong ngumiti. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tubig at luha, alam ni Richard na ang babaeng nasa harap niya, ang simpleng babaeng may taglay na kalungkutan, ay hindi lamang isang empleyado. Siya ay isang milagro. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Richard Wakefield. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ay unti-unting napuno ng mga bagong tunog. Ang mahinang halakhak ni Noah, ang malambing na boses ni Julia, at minsan, ang sarili niyang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Ang araw-araw na water therapy ay naging isang sagradong ritual. Hindi na lamang ito pinapanood ni Richard mula sa malayo. Naging bahagi na siya nito. Bumili siya ng mga espesyal na floating toys at mga gamit na makakatulong sa paggalaw ni Noah sa tubig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natutunan niyang maging isang ama. Hindi lamang isang tagapagbigay. Isang hapon, habang nasa pool sila, pinaglaruan nila ang paglikha ng mga bula sa tubig. "Ganito, Noah. Hipan mo," sabi ni Julia, ipinapakita kung paano. Ginaya ni Noah at isang kumpol ng maliliit na bula ang lumabas sa ibabaw ng tubig. Muli itong humalakhak, isang tunog na nagpapatunaw sa puso ni Richard sa tuwing maririnig niya ito. "Magaling," puri ni Richard. Pagkatapos ay lumingon siya kay Julia na nakangiti habang pinagmamasdan sila. "Salamat," bulong niya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong pinagbuklod ng isang bata at ng isang milagro.
Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Richard. Isang tunay at tapat ng ngiti na nagpabago sa buong anyo ng kanyang mukha. Sa paglipas ng mga araw, ang pag-unlad ni Noah ay naging kapansin-pansin. Mula sa isang pantig na, "Da," natutunan na niyang bigkasin ang buong salita, "Daddy." Nangyari iyon isang gabi, habang tinutulungan ni Richard si Julia na patulugin si Noah. Hawak ni Richard ang kamay ng anak. "Daddy!" Malinaw na sabi ni Noah. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Richard. Hindi niya napigilan ang sarili. Sa sobrang tuwa, niyakap niya si Julia na nakatayo sa tabi niya. "Narinig mo ba yon, Julia? Narinig mo ba?" Nagulat si Julia sa biglaang yakap. Ngunit niyakap din niya ito pabalik. Ibinabahagi ang kagalakan ng sandaling iyon. Ang init ng katawan ni Richard, ang tibok ng kanyang puso. Lahat ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang mga balita tungkol sa milagrosong paggaling ng anak ni Richard Wakefield ay mabilis kumalat sa mga piling bilog at hindi nagtagal. Umabot ito sa tainga ng isang taong hindi inaasahan. Isang umaga, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Isang lalaking matangkad at mukhang kagalang-galang ang bumaba mula rito. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Siya si Dr. Adrian Cortez, ang dating neurologist ni Noah. Sinalubong siya ni Richard sa sala. "Adrian, anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Bahagyang nagulat ngunit masaya na makita ang dating kaibigan. "Richard, narinig ko ang mga balita," sabi ni Dr. Cortez. Ang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-aalala. "Kinailangan kong personal na tingnan kung totoo. Kamusta na si Noah?" "Mas mabuti pa kaysa dati, Adrian. Isang milagro." Dinala ni Richard si Dr. Cortez sa silid ni Noah, kung saan naroon si Julia, kinakantahan ng bata. Ipinakilala sila ni Richard sa isa't isa. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Dr. Cortez kay Julia, ngunit ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Pinuri ni Dr. Cortez ang pag-unlad ni Noah. Pinanood niya itong tumawa at subukang magsalita. Ngunit sa likod ng kanyang mga papuri, may isang bagay na bumabagabag kay Richard. Nang nagkaroon ng pagkakataon, hinila ni Dr. Cortez si Richard sa isang sulok, malayo sa pandinig ni Julia. "Richard, masaya ako para sa'yo. Totoo yan." Simula niya sa isang seryosong tono. "Pero bilang doktor ni Noah, may obligasyon akong balaan ka." Kumunot ang noo ni Richard. "Balaan? Tungkol saan?" "Ang mga pamamaraang ito, ang pagbababad sa tubig, ang biglaang pagbabago sa kanyang routine. Wala itong siyentipikong basehan, Richard." "Oo, may nakikita tayong positibong resulta ngayon, pero hindi natin alam ang posibleng pangmatagalang epekto nito sa kanyang utak." Nagsimulang makaramdam ng kaba si Richard. Ito ang boses ng lohika, ang boses ng siyensya na matagal na niyang pinakinggan. "Ang ginagawa ng house manager mo?" Pagpapatuloy ni Dr. Cortez, ang boses ay mas bumaba pa. "Ay isang malaking sugal. Isang sugal na ang buhay ng anak mo ang nakataya." Ang mga salita ay tumama kay Richard na parang mga bato. Ang kagalakang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pamilyar na takot at pagdududa. "Hindi ko sinasabing may masama siyang intensyon," dagdag pa ng doktor, na tila isang mapagmalasakit na kaibigan. "Pero siya ay isang ordinaryong babae, hindi isang espesyalista. Ang ginagawa niya ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi na natin maaayos." Natigilan si Richard. Nilingon niya si Julia na masayang nakikipaglaro kay Noah. Walang kamalay-malay sa lason na kasalukuyang ikinakalat sa isipan ng kanyang amo. "May isang bagay pa," sabi ni Dr. Cortez.
At iniabot niya kay Richard ang isang brown envelope na kinuha mula sa kanyang briefcase. Ano to? Tumingin si Dr. Cortez sa kanya ng may malungkot na ekspresyon. Pag-aralan mo yan. Iyan ang police report at medical records ng aksidenteng ikinamatay ng anak niya. Baka sakaling maintindihan mo kung bakit ako labis na nababahala. Ang brown envelope ay nakapatong sa mesa ni Richard. Ngunit sa loob ng 2 araw, hindi niya ito binuksan. Tila ito isang kahon ni Pandora. Naglalaman ng mga kasamaang maaring sumira sa munting paraisong kasisimula pa lang nilang buuin. Ngunit kasabay nito, ang pagkakaroon lamang nito ay sapat na para magtanim ng lason sa kanyang isipan. Naramdaman ni Julia ang pagbabago agad-agad. Ang dating Richard na nakikitawa sa kanya sa tabi ng pool ay biglang naging mailap. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga seryosong tingin. Nagsimula itong magtanong ng mga bagay na hindi niya kailanman inusisa noon. Julia, ano ang temperatura ng tubig kanina? Sinuri mo ba ang chlorine level bago mo siya ipinasok? Sigurado ka bang hindi siya napagod masyado? Ang mga tanong ay tila mga patak ng asido. Unti-unting tinutunaw ang tiwalang namagitan sa kanila. Ang bawat tanong ay may himig ng pagdududa at alam ni Julia kung saan ito nanggagaling. Ang bawat tanong ay may boses ni Dr. Cortez. Isang hapon, habang nagpapahinga si Noah, nakita ni Julia si Dr. Cortez na muling pumasok sa silid ng bata. May dala itong isang maliit na medikal na bag. Anong ginagawa niyo rito? Mahinahong tanong ni Julia, ngunit may diin sa bawat salita. Ngumiti si Dr. Cortez, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Routine check-up lang, Miss Bennett. Inutusan ako ni Richard. Nakita ni Julia ang isang hiringgilya sa kamay ng doktor. Anong ituturok niyo sa kanya? Isang simpleng bitamina lang, pampalakas ng resistensya. Ngunit hindi naniwala si Julia. Ang paraan ng pagkilos ng doktor, ang pag-iwas nito ng tingin, lahat ay sumisigaw ng kasinungalingan. Hinarangan niya ang daan papunta sa kama. Hindi. Tawagin niyo muna si Sir Richard. Nawala ang ninamamang ngiti sa mukha ni Dr. Cortez. Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Isa ka lang katulong. Sakto namang pumasok si Richard sa silid na naalarma sa pagtaas ng kanilang mga boses. Anong nangyayari dito? Richard, mabutit dumating ka. Mabilis na sabi ni Dr. Cortez. Sinusubukan kong bigyan ng vitamin si Noah, pero pinipigilan ako nitong babaeng ito. Tumingin si Richard kay Julia. Ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Julia, trabaho niya yan. Hayaan mo siya. Pero sir, sinabi ko, hayaan mo siya. Ang tindi ng boses ni Richard ay tumama kay Julia na parang isang sampal. Napayuko siya. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumabi siya. Hinahayaan ng doktor na lumapit kay Noah. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay nagsisimula ng gumuho. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Richard. Binuksan niya ang envelope. Ang mga salita sa police report ay malalamig at walang awa. Biktima, pangalan ng anak ni Julia, sanhi ng kamatayan, pagkalunod. Nabasa niya ang mga detalye. Isang picnic sa tabi ng lawa, isang saglit na paglingat, isang trahedyang hindi na mababawi. Isinara niya ang folder. Ang kanyang puso ay bumibigat. Ang takot na ibinulong sa kanya ni Dr. Cortez ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Paano kung tama siya? Paano kung ginagamit lang ni Julia si Noah para punan ng pagkukulang sa sarili niyang anak? Paano kung ang pagkahumaling niya sa tubig ay hindi para sa ikabubuti ni Noah, kundi para sa sarili niyang paggaling? Pinatawag niya si Julia sa kanyang opisina. Umupo ka. Inihagis niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Richard. Ang boses ay walang emosyon.
Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at takot. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang anak mo ay namatay dahil sa pagkalunod? Natigilan si Julia. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tila ang pinakamasakit na alaala sa kanyang buhay ay biglang isinampal sa kanya ng walang anumang babala. Bakit mo ito tinago, Julia? Pagpapatuloy ni Richard, dahil ba alam mong hindi kita tatanggapin? Ginagamit mo ba ang anak ko para eksperimentuhan ang mga bagay na sana'y ginawa mo para sa sarili mong anak? Hindi po yan totoo. Nanginginig na sabi ni Julia. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Hindi totoo? Sigaw ni Richard. Hindi na napigilan ng emosyon. Kung gayon, ano ang totoo? Ang alam ko lang ay nagsinungaling ka. Ang kanilang sigawan ay narinig sa buong pasilyo. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil ng isang malambing na boses ang pumutol sa tensyon. Richard, mahal? Sabay silang napalingon sa pinto. Isang babaeng napakaganda ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay may mamahaling lipstick. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Richard. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita sa personal. Ngumiti ito. Isang ngiting kasing ganda, ngunit kasing lamig ng yelo. Narinig ko na ang ating anak ay nakakapagsalita na. Umuwi ako para tumulong. Si Isabela, ang kanyang dating asawa, ang ina ni Noah. Napatayo si Richard, hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Ang atensyon ni Isabela ay lumipat mula kay Richard papunta kay Julia. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pagkamuhi. At ikaw siguro, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang bagong katulong. Ang pagdating ni Isabela ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon. Ang namumuong pag-asa sa loob ng mansyon ay biglang napalitan ng isang malamig at mabigat na tensyon. Sa harap ni Richard, si Isabela ay isang anghel, isang nagsisising ina. Patawarin mo ako, Richard, sabi niya. Ang mga mata ay naluluha habang nakaupo sila sa sala ng gabing iyon. Si Julia ay nasa kusina, ngunit dinig na dinig niya ang bawat salita. Hindi ko kayang iwan si Noah noon. Hindi ko lang kinaya na makita siyang ganoon. Masyado akong mahina. Pero nagkamali ako. Handa na akong bumawi. Ang bawat salita ay perpektong binitawan. Ang bawat luha ay tila nakalkula. At si Richard, nakasalukuyang nalilito at puno ng pagdududa, ay nagsimulang maniwala. Ang pagkakasala sa pag-alis ni Isabela ay isang bagay na matagal na rin niyang pinapasan. Mabilis na naging kakampi ni Isabela si Dr. Adrian Cortez. Sila ay naging isang puwersang hindi matitinag, parehong nagsasalita ng wika ng pag-aalala at siyensya. Tingnan mo, Richard, sabi ni Dr. Cortez isang araw. Ipinapakita ang isang resulta ng brain scan sa kanyang tablet. Itong mga pulang bahagi na ito ang abnormal electrical activities sa utak ni Noah. Lumitaw lamang ito mula nang simulan ang water therapy. Ito ay mapanganib. Hindi alam ni Richard na ang imahe sa screen ay isang pekeng scan. Isang bagay na madaling manipulahin ng isang ekspertong tulad ni Dr. Cortez. Ang nakita lang niya ay isang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay sa kanyang mga kinatatakutan. Si Isabela naman ay ginamit ang kanyang pagiging ina para lalong lasunin ang isip ni Richard laban kay Julia. Alam kong nawalan din siya ng anak, Richard, at nakikiramay ako, sabi ni Isabela sa isang malambing ngunit mapanlinlang na tono habang nagkakape sila sa hardin. Pero hindi mo ba nakikita? Mayroon siyang savior complex. Nakikita niya ang nawala niyang anak kay Noah. Hindi ito malusog, mahal. Para sa kanya,
At lalo na para kay Noah. Pinalibutan nila si Richard ng kanilang mga kasinungalingan. Mula sa isang panig, ang siyensya at lohika ni Dr. Cortez. Sa kabilang panig, ang emosyonal na manipulasyon ni Isabela. At si Julia, na nasa gitna ng lahat, ay unti-unting nawalan ng kakampi. Naramdaman niya ang pagbabago sa buong bahay. Ang ibang mga kasambahay na dating humahanga sa kanya ay nagsimulang umiwas. Ang mga utos ni Isabela ay laging pinapaboran. Siya ay ibinalik sa kanyang orihinal na posisyon. Isang simpleng house manager. Walang karapatang makialam sa pag-aalaga kay Noah. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang desisyon ni Richard. Isang hapon, habang inihahanda ni Julia ang mga gamit para sa pool, pinigilan siya ni Richard. "Itigil mo na yan, Julia." "Pero sir, oras na po para sa therapy ni Noah." "Wala nang therapy," mariing sabi ni Richard, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Mula ngayon, si Dr. Cortez na ang mamamahala sa lahat ng medikal na pangangailangan ni Noah. At si Isabela, siya ang ina. Karapatan niyang mag-alaga sa anak niya." Gumuho ang mundo ni Julia. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa ay biglang ipinagkait. At tulad ng inaasahan, ang epekto kay Noah ay agaran. Nang hindi na siya dinadala sa pool, ang ningning sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ang mga salitang sinimulan na niyang bigkasin ay muling naging mga ungol na walang kahulugan. Ibinalik siya ni Dr. Cortez sa mga gamot na pampakalma para maiwasan ang stress. Paliwanag nito, si Noah ay muling naging isang manika, tahimik, walang galaw at malungkot. Isang gabi, hindi na makatulog si Julia. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang papalapit siya, naririnig niya ang isang boses mula sa terrace sa labas. Boses ni Dr. Cortez, may kausap sa telepono. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, nagtatago sa dilim. Oo, kontrolado ko na ang lahat," sabi ni Dr. Cortez sa mahinang boses. Si Isabela ay isang perpektong kasangkapan. At si Wakefield, halos hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. May sinabi ang tao sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala." Tumawang mahina si Dr. Cortez. Ayon sa plano, konting panahon na lang, si Wakefield ay guguho na sa sobrang stress at pag-aalala. Kapag nangyari yon, handa na ang kontrata para sa hostile takeover. Malapit na nating makuha ang kumpanya niya. Nanigas si Julia sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng tubig ay halos mabitawan niya. Hindi ito tungkol kay Noah. Hindi ito tungkol sa kaligtasan. Isa itong masalimuot at masamang plano. Ang mga salitang narinig ni Julia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirena ng panganib. Hindi na siya makatulog. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang kalaban. Ang bawat tahimik na sandali ay puno ng nagbabantang panganib. Kailangan niyang sabihin kay Richard. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Kinabukasan, hinintay niya ang pagkakataong makausap ito ng sarilinan. Nakita niya itong papasok sa kanyang opisina. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Ang pag-atras sa kondisyon ni Noah ay malinaw na nakaapekto ng malaki sa kanya. "Sir, kailangan po nating mag-usap," sabi ni Julia, humaharang sa kanyang daan. "Wala akong oras ngayon, Julia," sagot ni Richard. Sinusubukang lampasan siya. "Pero sir, importante po ito. Tungkol po ito kay Dr. Cortez." Natigilan si Richard at humarap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod at inis. "Ano na naman ito, Julia? Hindi ka pa ba tapos?" "Narinig ko po siyang may kausap sa telepono kagabi." Mabilis na paliwanag ni Julia, ang boses ay nanginginig sa kaba. "May plano po sila. Tungkol sa kumpanya nyo. Ginagamit lang po nila si Noah para guluhin ang isip nyo.
Isa itong hostile takeover, sir. Tinitigan siya ni Richard ng matagal. Sa isang sandali, nakita ni Julia ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito na para bang isang bahagi niya ay gustong maniwala. Ngunit ang lason na ikinalat ni Isabela at Dr. Cortez ay masyado nang malalim. Sobra na to, malamig na sabi ni Richard. Nagsisinungaling ka na ngayon para lang masalba ang trabaho mo at mapatunayan na tama ka. Akala ko ba mapagkakatiwalaan ka? Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Julia na parang mga punyal. Pagdududa. Iyon na lang ang natitira sa dating tiwala. Sa buong araw na yon, naramdaman ni Julia na siya ay binabantayan. Ang mga tingin ni Isabela ay puno ng tagumpay. Ang mga ngiti ni Dr. Cortez ay puno ng panunuya. Alam nilang malapit na ang kanilang tagumpay. At alam nilang si Julia ang huling balakid. Kaya't inihanda nila ang kanilang huling patibong. Kinagabihan, oras na para sa paliligo ni Noah. Karaniwan, si Julia ang gumagawa nito. Ngunit ngayon ay nagpresenta si Isabela. Ako na. Gusto kong maramdaman ulit na maging isang ina. Ngunit sa loob, kasama ang isang pinagkakatiwalaang nurse, sinimulan nila ang kanilang plano. Habang abala si Julia sa pag-aayos ng hapunan sa ibaba, biglang pumasok si Isabela sa kusina. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Julia, pakiabot naman ng espesyal na tuwalya ni Noah sa itaas. Naiwan ko sa cabinet. Kahit nag-aalangan, umakyat si Julia. Pagpasok niya sa banyo, nakita niyang nasa bathtub si Noah inaasikaso ng nurse. Nasaan po si Ma'am Isabela? Tanong niya. Kukuha lang daw po ng baby oil. Sagot ng nurse. Sa sandaling iyon, may biglang tumawag sa cellphone ng nurse. Lumingon ito kay Julia. Ma'am, saglit lang po, emergency call. Galing sa pamilya ko? Tumango si Julia at lumabas ang nurse sa banyo para sagutin ang tawag na iniwan silang dalawa ni Noah. Isang bagay ang naramdaman ni Julia na mali. Bigla, narinig ni Julia ang isang tunog mula sa likuran. Napalingon siya at nakita niya si Noah na bahagyang umuubo na tila may nainom na kaunting tubig. Isang normal na bagay na nangyayari sa paliligo. Agad niya itong inalalayan at tinapik-tapik sa likod. Okay ka lang, Noah? Ayos lang yan. Nang tumingala siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang anino na may hawak na cellphone, nakatutok sa kanila. Si Dr. Cortez. Bago pa man siya makasigaw, nawala na ang anino. Kasabay nito ang pagpasok ni Richard sa silid. Ang mukha ay nababalot ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa likod nito ay si Isabela. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Richard, mabutit dumating ka. Tingnan mo. Sa kamay ni Richard ay isang cellphone. Ipinapakita ang isang video. Isang video na kuha mula sa isang anggulong tila sinadya. Ipinakikita nito ang sandaling pag-ubo ni Noah at si Julia na nakayuko sa kanya. Dahil sa anggulo, mukhang si Julia ang nagtulak sa ulo ng bata sa ilalim ng tubig. Ano to, Julia? Sigaw ni Richard. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong banyo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi, sir. Isang patibong po yan. Narinig nyo. Umubo lang siya. Si Dr. Cortez. Huwag mo nang isama si Adrian dito. Putol ni Richard. Nakita ko. Nakita ng sarili kong mga mata. Muntik mo nang patayin ang anak ko. Ang bawat salita ay isang hatol. Ang takot, ang pagdududa, ang galit. Lahat ay sumabog sa isang malaking akusasyon. Wala nang puwang para sa paliwanag. Pinalagpas ko ang kasinungalingan mo. Nanginginig sa galit na sabi ni Richard. Pinagtiwalaan kita. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Julia, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Labas, mahinang sabi ni Richard, ngunit puno ng bigat. Sir,
Sinabi kong labas. Ang sigaw na yon ay ang huling pako sa ataol. Ito ang katapusan. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na ito. Ngayon din. Walang nagawa si Julia kundi ang tumalikod. Ang kanyang puso ay durog na durog. Habang naglalakad siya palabas ng silid, lumingon siya para tingnan si Noah sa huling pagkakataon. Ang bata, na tahimik lang sa buong kaguluhan, ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Julia. Takot, kalungkutan, pagkalito. Isinara ni Richard ang pinto sa kanyang harapan. Isang pinto na nagsasara sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Habang naglalakad si Julia palabas ng mansyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya, isang tunog ang bumasag sa gabi. Isang tunog mula sa bintana ng silid ni Noah sa itaas. Isang sigaw, hindi isang salita, hindi isang ungol. Isang mahaba, malakas, at nakakadurog pusong sigaw ng isang batang tumatawag ng saklolo. Napatigil si Richard sa loob ng silid, nanigas. Narinig niya ang sigaw na yon. Hindi iyon sigaw ng sakit sa katawan. Iyon ay sigaw ng isang kaluluwang muling ibinalik sa kanyang kulungan. Nakita niya ang anak niya na nakaupo pa rin sa bathtub, nakatingin sa saradong pinto. Ang maliliit na kamay nito, sa unang pagkakataon, ay kusang umangat, nanginginig na nakaunat, patungo sa direksyon kung saan huling nakita si Julia. Ang sigaw ni Noah ay hindi tumigil. Naging isa itong mahabang pag-iyak na walang luha. Isang tunog ng purong paghihinagpis na tumagos sa bawat sulok ng mansyon at bumaon sa puso ni Richard na parang isang kutsilyo. Mula ng gabing iyon, si Noah ay bumalik sa dati. Mas malala pa, hindi na siya kumakain. Ang mga mata niya ay laging nakapikit na tila ayaw nang makita ang mundong nasa labas. Kung dati ay isa siyang manika, ngayon ay isa na siyang anin. Ang huling kislap ng buhay na dinala ni Julia ay tuluyan ng namatay, at ang naiwan na lang ay isang nakabibinging kawalan. Si Isabella at Dr. Cortez ay sinusubukang ipakita na lahat ay normal. Post-traumatic stress lang yan, paliwanag ni Dr. Cortez. Kailangan lang niya ng mas maraming pahinga. Ngunit kahit si Richard, sa gitna ng kanyang pagkabulag, ay nakikita ang kasinungalingan. Ang katahimikan ni Noah ngayon ay iba. Ito ay katahimikan ng pagsuko. Isang gabi, hindi na makatulog si Richard. Ang sigaw ng kanyang anak ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Pumunta siya sa silid ni Noah. Ang bata ay natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, ang mukha nito ay puno ng pighati. Umupo si Richard sa tabi ng kama. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa ng mag-isa. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ni Noah. "Patawarin mo ako, anak." Bulong niya sa hangin, ang boses ay basag sa pagsisisi. "Patawarin mo si Daddy." Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi batay sa takot o sa payo ng iba, kundi sa isang bagay na mas malalim, ang instinkto ng isang ama. May mali, isang malaking pagkakamali, at kailangan niyang alamin kung ano yon. Kinabukasan, sinabi niyang meron siyang mahalagang business trip. Isa itong palusot para malaya siyang makakakilos. Sa halip na pumunta sa airport, pumunta siya sa kanyang pribadong opisina sa syudad. Isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam, maliban sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Elena. "Elena, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Kailangan kong malaman ng lahat tungkol kay Dr. Adrian Cortez. Lahat." Gamit ang kanyang halos walang limitasyong yaman at impluwensya, sinimulan ni Richard ang isang masusing imbestigasyon.
Ang unang ginawa niya ay ang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Ipinakuha niya ang lahat ng kopya ng security footage mula sa kanyang mansyon sa loob ng huling buwan. Sa isang madilim na silid, mag-isa niyang pinanood ang mga recording. Pinanood niya ang masasayang araw sa tabi ng pool. Nakita niya ang tapat na ngiti sa mukha ni Julia, ang tunay na kagalakan sa mga mata ni Noah. At nakita niya ang sarili niya. Masaya. Isang kaligayahang tila isang malayong alaala na lang ngayon. Pagkatapos, pinanood niya ang gabi ng insidente, paulit-ulit, mula sa iba't ibang anggulo. At doon niya nakita ang unang piraso ng katotohanan. Ang video na ipinakita sa kanya ni Dr. Cortez ay edited. May mga putol. At nang mahanap niya ang footage mula sa kamera sa pasilyo, nakita niya ang patunay. Si Dr. Cortez nakatayo sa isang perpektong anggulo para mag-record na para bang alam na niya kung ano ang mangyayari. Nakita rin niya ang nurse na biglang lumabas para sagutin ang isang emergency call. Isang tawag na, nang ipatrace niya, ay nagmula sa isang burner phone na binili malapit sa opisina ni Dr. Cortez. Ang lahat ay isang palabas, isang perpektong itinanghal na drama. Sunod niyang ipinasuri ang mga pinansyal na talaan ni Dr. Cortez. Doon, natuklasan ng kanyang mga investigador ang isang serye ng malalaking paglilipat ng pera mula sa isang kumpanyang Shell na nakalink sa kanyang pinakamalaking katunggali sa negosyo. Ang huling suntok ay dumating nang mahanap nila ang isang dating nurse na nagtrabaho para kay Dr. Cortez, isang babaeng tinanggal sa trabaho dahil sa pagtatanong ng sobra. Sa una, natakot ang nurse na magsalita, ngunit tiniyak ni Richard ang kanyang kaligtasan. At doon, sa isang maliit na coffee shop, ikinuwento ng babae ang lahat. "Matagal na po akong nagtataka, sir," sabi ng nurse. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang dosage ng sedatives na ibinibigay ni Dr. Cortez kay Noah ay laging mas mataas kaysa sa kinakailangan. Sapat lang para manatili siyang gising pero hindi sapat para makakilos o makapagsalita. Tinanong ko siya tungkol dito noon. Ang sabi niya, "Huwag kang makialam." Kinabukasan, wala na akong trabaho. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Richard. Ang katotohanan ay mas masama pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya nalinlang, siya ay naging isang kasangkapan sa pagpapahirap sa sarili niyang anak. Ang galit na naramdaman niya ay hindi mailarawan. Ngunit sa ilalim ng galit na yon ay isang mas malalim na emosyon, isang matinding, nakakaparalisang pagsisisi. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang isang numero sa kanyang mga contact. Isang numero na akala niya ay hindi na niya tatawagan muli. Nang may sumagot sa kabilang linya isang mahinang hello, ang boses ni Richard ay halos hindi lumabas. Huminga siya ng malalim. "Julia." Narinig niya ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. "Julia, ako to. Si Richard." Ang boses niya ay basag at puno ng sakit. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako sa lahat ng bagay. Kailangan kita." Pagpapatuloy niya, hindi na pinigilan ng panginginig ng kanyang boses. "Si Noah, kailangan ka niya. Bumalik ka, Julia. Pakiusap. Tulungan mo akong itama ang lahat ng ito. Tulungan mo akong ilantad sila." Ang pagbabalik ni Julia sa mansyon ay tahimik ngunit puno ng kahulugan. Walang mga salitang kailangan. Nang makita siya ni Richard sa may pinto, isang tingin lang sa mga mata nito ang sapat na para iparating ang lahat ng kanyang pagsisisi. Dinala siya ni Richard diretso sa silid ni Noah. Ang bata ay nakahiga pa rin, nakapikit. Dahan-dahang umupo si Julia sa gilid ng kama
at hinawakan ang kamay nito. "Noah," bulong niya. Ang boses ay malambing. "Nandito na ako. Hindi na ako aalis." Sa pagkarinig ng kanyang boses, isang bahagyang pagkurap ang nakita sa mga pilik mata ni Noah. At pagkatapos, sa isang kilos na nangangailangan ng lahat ng natitira nitong lakas, dahan-dahang umangat ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang kamay ni Julia. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang dating blangkong titig ay napalitan ng isang emosyon na matagal nang nawala. Pagkilala. Kinabukasan, isinagawa ni Richard ang kanyang plano. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting sa mansyon. Inimbitahan niya ang lahat ng miyembro ng board kasama na ang kanyang mga katunggali sa negosyo. Sinadya rin niyang tiyakin na naroon si Isabela at Dr. Adrian Cortez na kapwa walang kamalay-malay sa kanilang kahahantungan. Para sa kanila, ito na ang araw ng kanilang tagumpay. Ang malaking conference room ay napuno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Si Dr. Cortez ay nakaupo sa isang tabi. Ang muka ay nagpapakita ng profesionalismo. Si Isabella ay nasa tabi ni Richard gumaganap bilang isang mapagmahal na asawa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Salamat sa inyong pagdalo," simula ni Richard. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Pinatawag ko kayo rito dahil sa isang mahalagang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng aking kumpanya at ng aking pamilya." Sinimula ni Richard ang isang presentasyon. Sa malaking screen, lumabas ang mga chart at figures, ngunit hindi ito tungkol sa kita o pagkalugi. Ito ay tungkol sa mga transaksyon sa bangko. Mga transaksyon na nag-uugnay sa kumpanya ng kanyang katunggali sa isang offshore account na pag-aari ni Dr. Adrian Cortez. Nanlamig si Dr. Cortez sa kanyang upuan. Si Isabella ay nagsimulang mag-alala. Pagkatapos, ipinakita ni Richard ang mga medical records ni Noah, magkakatabi. Ang mga record mula sa panahon ni Julia at ang mga record mula sa panahon ni Dr. Cortez. Ipinakita niya ang malaking pagkakaiba sa dosage ng mga gamot na pampakalma. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Richard, ang boses ay nagsimulang mag-apoy sa galit. "Ang anak ko ay sadyang pinapanatiling mahina at tahimik ng kanyang sariling doktor sa utos ng mga taong gustong makita akong bumagsak." Isang kaguluhan ang nagsimula sa silid. Ang katunggali ni Richard ay napatayo. Sinusubukang itanggi ang lahat. Ngunit hindi pa tapos si Richard. At ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng isang taong malapit sa akin. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Isabella na ngayon ay namumutla na. Ipinakita ni Richard ang isang huling piraso ng ebidensya. Isang recording ng pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Isabella at ng kanyang abogado, kung saan pinag-uusapan nila kung paano nila makukuha ang karamihan ng yaman ni Richard sa oras na makuha niya ang kustodya kay Noah. "Wala kang puso," sigaw ni Richard kay Isabella. Hindi na napigilan ang kanyang galit. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang mga pulis. Dinakip nila si Dr. Cortez at ang katunggali ni Richard. Si Isabella ay naiwang mag-isa, bagsak ang balikat, talunan at kahiyahiya. Nang matapos ang lahat, hinarap ni Richard ang mga natitirang miyembro ng board at ang media na nag-aabang sa labas. Ngunit sa halip na pag-usapan ng negosyo, may hinanap ang kanyang mga mata sa may pintuan. Doon nakatayo si Julia, tahimik na nakamasid. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga kumikinang na kamera, nilapitan ni Richard si Julia. Kinuha niya ang kamay nito at dinala sa kanyang tabi. "Sa loob ng maraming taon, ginamit ko ang aking pera para hanapin ang isang milagro," sabi niya sa mga mikropono. Ang boses ay malinaw at matatag. "Sinubukan kong bilhin ang lunas para sa aking anak. Ngunit nagkamali ako." Tumingin siya kay Julia.
Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Ang tunay na milagro ay hindi nabibili. Ito ay dumarating mula sa puso. Ang babaeng ito, sabi niya, itinaas ang kanilang magkahawak na kamay, ang nagligtas sa aking anak, hindi ang aking yaman, kundi ang kanyang pasensya, ang kanyang pangunawa, at ang kanyang pagmamahal. Isang bukas at tapat na pag-amin. Isang pampublikong paghingi ng tawad at pasasalamat. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw ay masayang sumasayaw sa ibabaw ng asul na tubig ng pool. Ang mansyon ay hindi na malamig at tahimik. Napuno na ito ng buhay. Si Richard ay nakaupo sa gilid ng pool. Pinapanood si Julia na nagtuturo kay Noah na igalaw ang mga binti nito sa tubig. Si Noah, na ngayon ay mas malakas na, ay tumatawa ng malakas. Nakakapagsalita na ito ng mas maraming salita. "Daddy, tingnan mo!" Sigaw ni Noah. Ipinapakita ang pagsipa nito sa tubig. "Ang galing mo, anak!" Sagot ni Richard. Ang puso ay puno ng kagalakan. Lumapit si Julia. Buhat-buhat si Noah palabas ng tubig. Ibinigay niya ang bata kay Richard. Habang pinupunasan ni Richard ang kanyang anak, tumingin si Noah mula sa kanyang ama papunta kay Julia na nakangiti sa kanila. Itinuro ni Noah si Richard. "Daddy?" Pagkatapos, itinuro nito si Julia. Ang buong mundo ay tila huminto para hintayin ang kanyang susunod na sasabihin. Ngumiti si Noah, isang matamis at purong nangiti. "Mama." Natigilan si Julia. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Richard na nakatingin din sa kanya. Ang muka ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, inilapit ni Richard ang kanyang mukha kay Julia. At doon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa tabi ng tubig na naging saksi sa lahat ng kanilang pinagdaanan, marahan niyang hinalikan ang kanyang mga labi. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang bagong simula na puno ng pag-asa at pag-ibig. Isang pamilya na sa wakas ay buo.